Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng dalawang magkaibigan na nagbakasyon sa baryo ng Capiz. Itago na lang natin sa pangalang Albert at Glenn. Nangyari ito, walang eksaktong taon at walang kasiguraduhan kung saang lugar mismo ito sa Capiz. At bago ko po simulan ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa aking mga upload. Maraming salamat po. Magkaibigan, sina Albert at Glenn mula po noong high school. Pareho silang mahilig sa adventure at mga kwentong kababalaghan. Sa bawat bakanting oras, madalas nilang pag-usapan ang mga kwento tungkol sa mga aswang, engkanto at iba pang nilalang na bahagi ng kulturang Pilipino. Isang araw, nagkasundo silang magbakasyon sa probinsya ni Albert sa Capiz, isang liblib na baryo na may balot ng misteryo. Sa baryong ito, lumaki ang lula ni Albert na kilalang tagapagsalaysay ng mga nakakatakot na kwento. Ayon kay Albert, maraming kwento ang nag-uugnay sa baryo sa mga aswang. Bagamat may takot, mas nangingibabaw ang kagustuhan nilang tuklasin ang mga misteryo ng lugar. Madilim na ang langit nang dumating sina Albert at Glenn sa baryo. Tinahak nila ang mahabang daan sa gitna ng kagubatan gamit ang lumang jeep na inarkila nila sa bayan. Ang baryo ay tila natigil sa panahon. Ang mga bahay ay gawa pa rin sa kahoy at kugon at ang mga lampara ang tanging ilaw sa gabi. Pagdating nila, sinalubong sila ng matandang si Aling Marta, ang lola ni Albert. "Mabuti at nakarating kayo ng ligtas," sabi nito habang nakatingin sa langit. "Mag-ingat kayo dito. Maraming bagay ang hindi dapat ginagambala." Nagkatinginan sina Albert at Glenn, ngunit hindi na nagtanong. Habang kumakain ng hapunan, ibinahagi ni Aling Marta ang mga kwento tungkol sa mga aswang sa baryo. Sinasabing karamihan sa mga ito ay nabubuhay pa rin, nagkukubli sa anyong tao sa araw ngunit nagiging halimaw sa gabi. Sinasabi rin niya na huwag silang lalabas ng bahay pagsapit ng hating gabi, ngulit dala ng kanilang kuryosidad na pagdesisyonan nina Albert at Glenn na maglibot kinabukasan upang tuklasin ang paligid. Hindi nila alam na ang kanilang pagdating ay napansin na ng hindi pangkaraniwang mga mata. Maagang nagising sina Albert at Glenn upang galugarin ang baryo. Habang naglalakad, naramdaman nila ang mga mapanuring tingin ng mga taga roon. Tila ang bawat tao ay may alam na lihim, ngunit walang nagsasalita. Sa likod ng simbahan, nakita nila ang isang matandang lalaki na nagbabantay sa puno ng balete. "Walang masyadong pumupunta rito," sabi ng lalaki habang nakatitig sa kanila. "Kung ako sa inyo, babalik na ako sa bayan bago pa kayo hanapin ng mga taga-ilalim." Ngunit hindi siya nagpapaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Kinagabihan, habang nasa bahay, biglang tumahol ng malakas ang mga aso sa labas. Napatingin sina Albert at Glenn sa bintana. Sa dilim, may mga anino silang nakita na gumagalaw sa kagubatan. "Ano yun?" tanong ni Glenn na halatang kinakabahan. "Baka mga hayop lang yon," sagot ni Albert, bagamat ramdam din niya ang kaba. Ngunit hindi nila alam na mula sa labas may mga paris ng pulang mata na nakatingin sa kanila. Pagsapit ng madaling araw, isang matandang babae na kilala sa baryo bilang si Tandang Nida ang dumalaw sa bahay ni Aling Marta. May dala itong babala. "Huwag ninyong gambalain ang lugar na ito. Kayo ang hinahanap nila ngayon. Bawat estranghirong pumupunta rito ay hindi na nakakaalis ng buo," sabi niya. Sa kabila ng babala,
Hindi napigilan ni Albert at Glenn ang kanilang kuryosidad. Nagpasya silang bumalik sa puno ng baliti upang magsiyasat. Doon nila nakita ang mga kakaibang marka sa lupa at naramdaman ang malamig na hangin na tila humihila sa kanila papunta sa kailaliman ng kagubatan. Sa kanilang paglalakad, biglang nagdilim ang paligid at naramdaman nila ang bigat sa hangin. Sa pagitan ng mga puno, muling lumitaw ang mga pulang mata. Ngunit ngayon, mas malapit na. Nang marinig nila ang mababang ungol at tunog ng malalaking pakpak, napagtanto nila kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Hindi nila alam na ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay papalapit na sa kamatayan. Nang marating nila ang puno ng baliti, napansin ni na Albert at Glenn na tila nagbago ang paligid. Ang mga sanga ng puno ay tila gumagalaw sa sariling kalooban at ang hangin ay may dalang halimuyak ng bulok na laman. Sa di kalayuan, may narinig silang mabagal na yabag, parang may sumusunod sa kanila mula sa kadiliman. Albert, sigurado ka pa dito? Tanong ni Glenn habang hawak ang flashlight na nanginginig sa kamay. Baka dapat na tayong bumalik. Hindi pa man nakakasagot si Albert ay biglang may lumitaw na anino sa likod nila. Isang matandang babae ang nakatayo, nakasuot ng itim na damit at may hawak na tungkod. Anong ginagawa niyo rito? Tanong nito na may malamig at nakakatakot na boses. Hindi namin sinasadyang gambalain kayo. Nagpapahinga lang kami, sagot ni Albert habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit napansin nilang iba ang anyo ng matanda. Ang mga mata nito ay tila nagbabaga at ang mga kuko sa kamay ay mahahaba at matutulis. Bigla itong sinabi, "Masyado na kayong malayo. Ang bawat hakbang ninyo ay lalong nagdadala sa inyo sa lugar kung saan hindi na kayo makakabalik." Bago pa sila makapagsalita, naglaho ang matanda sa isang iglap. Sa takot, tumakbo sina Albert at Glenn pabalik sa bahay ni Aling Marta. Ngunit kahit anong bilis ng kanilang takbo, tila hindi nauubos ang landas na kanilang tinatahak. Sa bawat hakbang, parang mas lumalalim ang dilim at mas lumalakas ang tunog ng malalaking pakpak sa ere. Pagdating sa bahay ni Aling Marta, agad nilang kinininto ang nangyari. Ngunit imbis na magulat o magtanong, tahimik lamang ang matanda. "Sabi ko na sa inyo, huwag kayong gagala sa gabi," ani Aling Marta habang seryosong nakatitig sa kanila. Biglang bumukas ang pintuan at isa-isang pumasok ang ilang taga-baryo. Pamilyar ang ilan sa kanila. Ang iba ay nakita ni na Albert at Glenn kaninang umaga, ngunit may kakaibang nakakatakot sa kanilang mga mukha ngayon. Ang kanilang mga mata ay hindi natural, tila nagbabaga sa dilim. "Wala na kayong takas," sabi ni Tandang Nida na nasa harapan ng grupo. "Ang sino mang dayuhan na pumapasok sa aming baryo ay para sa aming pagdiriwang." Biglang napagtanto ni Albert at Glenn na ang baryo ay hindi ordinaryo. Ang mga tao rito ay hindi tao sa gabi. Ang kanilang mga anyo ay nagbago. Mahahabang kanilang mga kuko, matatalas ang ngipin, at ang ilan ay may malalaking pakpak na parang isang paniki. "Mga aswang!" mahinang bulong ni Glenn habang unti-unti siyang napaparalisa sa takot. "Huwag kayong mag-alala," sabi ni Tandang Nida na may nakakakilabot ng ngiti. "Hindi namin kayo papatayin ng basta-basta. Mas masarap ang laman ng taong takot na takot." Sa gitna ng kaguluhan, biglang hinila ni Aling Marta sina Albert at Glenn papunta sa likod ng bahay. "Bilangin ninyong mabuti ang bawat hakbang. Kapag sumobra o kinulang, hindi na kayo makakaalis dito," sabi niya. Bagamat nalilito, wala nang oras para magtanong sina Albert at Glenn. Sinunod nila ang utos ni Aling Marta at tumakbo palabas ng bahay.
Sa bawat takbang, naririnig nila ang malalakas na hiyaw at pagaspas ng mga pakpak mula sa kanilang likuran. Ang paligid ay puno ng dilim. Ang tanging ilaw ay mula sa kanilang flashlight na halos hindi na makita sa kapal ng kadiliman. Habang tumatakbo, unti-unting nararamdaman ni na Albert at Glenn ang bigat sa kanilang katawan. Parang hinihigop sila ng lupa. Nang marating nila ang huling hakbang, bigla silang nakarinig ng isang napakalakas na sigaw mula sa likuran. Nang lingunin nila, nakita nila ang grupo ng mga aswang na papalapit, ngunit may malaking apoy na lumitaw sa pagitan nila. Si Aling Marta ang may gawa nito. Hawak niya ang isang antigong baston na naglalabas ng liwanag na parang apoy. "Umalis na kayo! Ako na ang bahala rito!" sigaw niya. Habang papalayo sina Albert at Glenn, hindi nila maiwasang magtanong kung paano nabuhay si Aling Marta sa baryong iyon nang hindi siya kinakain ng mga halimaw. Ngunit bago pa nila makuha ang sagot, naramdaman nilang ligtas na sila nang makita ang unang liwanag ng araw sa malayo. Hindi tumigil sa pagtakbo sina Albert at Glenn hanggang sa marating nila ang bayan. Pareho silang hingal na hingal at basang-basa ng pawis. Ngunit sa kabila ng kanilang pagtakbo, tila hindi sila lubos na makapaniwala sa nangyari. Ang mga aswang, ang kakaibang anyo ng mga taga-baryo at si Aling Marta na tila may kakayahang labanan ang mga nilalang na iyon. Lahat ng iyon ay parang masamang panaginip. "Albert, ano ba to? Totoo bang nangyari yun? O naloko lang tayo ng imahinasyon natin?" tanong ni Glenn habang hawak pa rin ang flashlight na halos maubos na ang baterya. Hindi sumagot si Albert, ngunit malinaw sa kanyang muka ang kaba at gulo ng kanyang isipan. Ang mga nakita niya noong gabing iyon ay hindi simpleng kwento lamang ng mga tatanda. Alam niyang totoo ang lahat ng iyon at ang katanungan sa kanyang isipan ay ano ang lihim ni Aling Marta. Kinabukasan, bumalik sina Albert at Glenn sa bahay ni Aling Marta. Sa kabila ng kanilang takot, naramdaman nilang kailangan nilang malaman ang buong katotohanan. Nang dumating sila, nakita nila si Aling Marta na tila pagod ngunit kalmado. "Bakit kayo bumalik?" tanong ng matanda habang inihahanda ang mainit na kape para sa dalawa. "Lola, ano ang nangyari kagabi? Sino ba talaga kayo? At bakit parang alam nyo kung paano labanan ng mga aswang?" tanong ni Albert nang hindi nakapagpigil. Tumikhim si Aling Marta at tumingin sa labas ng bintana. Tila bumalik sa mga alaala ng nakaraan. "Dati akong katulad nila. Aswang ako noon. Ngunit tinalikuran ko ang pagiging halimaw na iyon dahil sa isang bagay na mas mahalaga. Ang pamilya ko." Mahinang sagot niya. Napanganga si Glenn sa narinig. Hindi niya inakala na ang mabait na matandang ito ay dating kabilang sa mga halimaw na halos pumatay sa kanila kagabi. "Paano na nagawang tumigil?" tanong ni Albert. "Mahabang kwento. Ngunit ang mga tulad namin, kapag pinili naming talikuran ng dilim, kailangan naming magbayad ng malaking kapalit. Ang kapalit na iyon ay ang walang hanggang pag-usig ng mga dating kasama namin. Kaya kahit tumanda na ako, hindi pa rin nila ako tinigilan," sagot ni Aling Marta. "Bakit hindi ka lumayo sa baryo?" tanong ni Glenn. "Dahil ang baryong ito ay hindi basta ordinaryong lugar," paliwanag ni Aling Marta. "Ito ang sentro ng kanilang kapangyarihan. Kung aalis ako, mas lalakas sila at mas maraming inosenteng tao ang maaapektuhan." Habang nag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ni Aling Marta, isa sa mga taga-baryo ang nagbigay ng babala. "Marta, alam nilang bumalik ang mga dayo rito. Huwag mo na silang subukang protektahan. Pareho kayong mawawala kung hindi kayo aalis bago magdilim." Hindi na sumagot si Aling Marta.
Nang isara niya ang pinto, nilingon niya sina Albert at Glenn. Kailangan ninyong umalis ngayon din. Mas lalo silang magiging mabangis ngayong gabi. Ngunit imbis na umalis, sinabi ni Albert, hindi pwedeng ikaw lang ang lumaban sa kanila, Lola. Tutulungan ka namin. Wala kayong laban sa kanila. Hindi ordinaryo ang mga aswang na ito. Sila ang pinakamatanda at pinakamalalakas, sagot ni Aling Marta. Ngunit determinado sina Albert at Glenn na manatili. Sa kabila ng kanilang takot, naramdaman nilang may bahagi sila sa labanang iyon. Kaya't buong araw tinuruan sila ni Aling Marta kung paano gumawa ng proteksyon laban sa mga aswang. Gumamit sila ng asin, bawang at langis mula sa niyog na sinabayan ng mga orasyon. Pagsapit ng gabi, tahimik ang baryo. Ngunit alam nilang darating ang mga halimaw. Sa bawat sulok ng bahay, inilagay nila ang mga proteksyon na ginawa nila. Si Aling Marta naman ay naghanda ng kanyang baston na nagbibigay ng liwanag at lakas. At hindi nga nagtagal, narinig nila ang pagaspas ng mga pakpak. Isa-isa nilang nakita ang mga anino sa labas ng bahay. Sa mga anino, mayroong mahaba ang mga pakpak, matatalim ang mga kuko, at nagbabaga ang mga mata. Maganda kayo, dahil ngayong gabi, hindi sila titigil hanggat hindi nila tayo napapaslang, sabi ni Aling Marta. Nagsimula nang marinig ang nakakakilabot na pagaspas ng malalaking pakpak sa paligid ng bahay. Ang bawat tunog ay tila papalapit ng papalapit. Nang silipin nila Glenn ang pintana, nakita niya ang mga anino ng mga aswang. Matatalim ang ngipin, mahaba ang kuko at nagbabaga ang mga mata. Ang ilan sa kanila ay gumagapang sa bubong habang ang iba naman ay paikot-ikot sa paligid na parang mga gutom na hayop. Narito na sila! Pulong ni Aling Marta habang hawak ang kanyang baston na naglalabas ng liwanag na parang apoy. Huwag kayong matakot. Sundin ninyo ang mga sinabi ko sa inyo. Habang sinisiguro ni Albert at Glenn na nakalagay ng maayos ang mga proteksyon, ang asin, bawang at langis, narinig nilang biglang yumanig ang buong bahay. Mula sa itaas, isang napakalakas na halimaw ang bumagsak sa bubong. Pilit na binabasag ito gamit ang matatalas nitong kuko. Albert! Glenn! Sa likod ng bahay! Magtago kayo! Sigaw ni Aling Marta. Ngunit hindi tumalima ang dalawa. Alam nilang hindi nila kayang iwanan ang matanda ng mag-isa sa laban. Kaya't kinuha ni Albert ang isang bote ng langis ng niyog na pinag-orasyonan at sinabuyan ito sa pinto. Si Glenn naman ay hawak ang kutsilyong isinalang sa asin, handang ipagtanggol ang sarili. Sa isang iglap, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang isang aswang, matangkad, baluktot ang katawan at may pakpak na parang sa paniki. Tumili ito nang makita ang asin sa sahig, ngunit nagpatuloy pa rin ito. Tila walang takot sa mga karaniwang proteksyon. Mabilis na hinataw ni Aling Marta ang baston sa halimaw. Ang liwanag nito ay tumama sa aswang na napaatras habang sumisigaw ng sakit. Kailangan nating palakasin ang proteksyon, sigaw ni Aling Marta habang patuloy na umaharap sa mga pumapasok na halimaw. Sa labas, narinig ni na Albert at Glenn ang mga boses na nagmumula sa ibang mga aswang. Isuko niyo na sila! Walang makakaligtas! Sabi ng isang tinig na napakalalim at malamig. Ngunit sa kabila ng takot, lumaban sina Albert at Glenn nang subukang pasukin ng isa pang halimaw ang bahay mula sa bintana. Binuhos ni Glenn ang langis ng niyog sa mukha nito, dahilan upang magsisigaw ito at magliyab. Gumagana! Glenn, gawin mo ulit! Sigaw ni Albert habang pinipigilan ang isa pang aswang na makapasok. Habang tumatagal ang labanan, lalong tumadami ang mga aswang na pumapalibot sa bahay. Si Aling Marta ay kitang-kitang napapagod na, ngunit hindi siya tumitigil sa paggamit ng kanyang baston upang labanan ang mga ito.
Sa kabila ng liwanag ng baston, may mga aswang na tila hindi tinatablan at patuloy na sumusugod. Biglang naramdaman ni Albert ang malamig na hangin sa likuran niya. Paglingon niya, naroon si Tandang Nida, ang pinuno ng mga aswang. Ang anyo nito ay nakakatakot. Mahaba ang mga kuko, pulang-pula ang mga mata, at ang katawan nito ay nababalutan ng mga itim na pakpak. "Hindi kayo makakaligtas! Ang bawat dumadayo rito ay nagiging bahagi ng aming lakas. At ngayon, kayo ang susunod," sabi ni Tandang Nida habang papalapit kay Albert. Ngunit bago siya makalapit, biglang inihagis ni Glenn ang huling buti ng langis ng nyug na pinag-orasyonan. Tumama ito sa katawan ni Tandang Nida na biglang sumigaw at napakalakas. Napatras ito, ngunit hindi ito tuluyang natalo. Si Aling Marta sa huling lakas niya, inilabas ang pinakamalakas na liwanag mula sa kanyang baston. "Hindi ninyo sila makukuha!" sigaw niya habang tinututok ang liwanag sa mga aswang. Ang baston ay naglabas ng napakalakas na apoy na pumuno sa buong paligid, dahilan upang ang mga aswang ay maglaho sa kadiliman. Pagkatapos ng laban, nanatiling tahimik ang baryo. Ang liwanag mula sa baston ni Aling Marta ay unti-unting naglaho, ngunit kapalit nito, ang matanda ay tila nawalan ng lahat ng lakas. Bumagsak sa sahig, hawak pa rin ang baston na naging abo na. "Lola, ayos ka lang ba?" tanong ni Albert habang sinasalo ang matanda. Ngumiti si Aling Marta, ngunit halatang matinding pagkapagod sa kanyang muka. "Ligtas na kayo, pero kailangan ninyong umalis bago sila bumalik. Ang mga nilalang na iyon ay hindi kailanman titigil hanggat may natitirang gising sa kanila," mahina niyang sabi. Walang nagawa sina Albert at Glenn kundi sundin ang huling bahabilin ni Aling Marta. Agad nilang iniwan ang baryo, dala ang mga alaala ng labanang hindi nila malilimutan. Sa kanilang pagbalik sa bayan, wala silang sinabi kahit kanino tungkol sa nangyari. Alam nilang hindi sila paniniwalaan at mas mabuti nang manatili sa lihim ang mga pangyayari. Ngunit sa likod ng lahat, pareho nilang alam na hindi iyon ang katapusan. Ang mga aswang sa baryo ay maaaring umatras, ngunit hindi tuluyang nawala. At sa huling tingin nila, mula sa malayo, nakita nila ang baryo, tahimik at tila payapa, ngunit sa ilalim ng katahimikan, naroon pa rin ang banta ng mga nilalang na naghihintay ng panibagong biktima. Sa gitna ng abalang lungsod, sabay na nagkakape sina Albert at Glenn sa isang maliit na cafe. Matagal na silang hindi nagkikita mula nang mangyari ang kakaibang karanasan nila sa baryo ni Aling Marta. Sa loob ng maraming buwan, pinilit nilang kalimutan ang mga bangungot ng nakaraan. Ngunit isang liham ang dumating na muling gumulo sa kanilang buhay. "Albert, tingnan mo to," sabi ni Glenn habang binubuksan ng isang dilaw na sobre. "Hindi ko alam kung sino ang nagpadala, pero basahin mo." Sa loob ng liham, nakasulat ang isang paanyaya. "Malugod namin kayong inaanyayahan na dumalaw sa baryo ng San Isidro sa Capiz. Malapit na ang kapistahan ng aming patron at tiyak na magugustuhan ninyo ang aming mga tradisyon. Ang lahat ay naghihintay sa inyong pagdating." Tumingin si Albert kay Glenn, halatang nagdududa. "Hindi ba medyo kahina-hinala to? Wala tayong kilala sa San Isidro. Baka isa na naman to sa mga lugar na dapat nating iwasan." Ngunit si Glenn, na laging may pagkamausisa, ay ngumiti. Paano kung hindi? Baka naman pagkakataon na to para burahin ang takot natin sa mga baryo. At isa pa, hindi naman tayo kailangang magtagal.
Kahit may agam-agam, pumayag si Albert. Ilang araw lang ang nakalipas, bumuyahe sila patungo sa baryo ng San Isidro, isang lugar na tila tahimik at malayo sa kabiasnan. Sa unang tingin, maganda ang baryo. Malalawak na palayan, matataas na puno at mga simpleng bahay na tila puno ng kasaysayan. Ngunit hindi nila alam, ang baryong ito ay may mas madilim na lihim kaysa sa inaakala nila. Pagdating nila Albert at Glenn sa baryo, sinalubong sila ng isang grupo ng mga tao. Ang kanilang leader, si Kapitan Ramiro, ay mukhang mabait at malugod na tinanggap sila. "Maligayang pagdating, mga Ginoo. Napakapalad namin na napagbigyan ninyo ang aming paanyaya." Napansin ni na Albert at Glenn na kakaiba ang baryo. Bagamat magiliw ang mga tao, tila masyado silang tahimik at malalim ang tingin. Para bang mayroong bagay na hindi sinasabi. "Napakaganda naman ng lugar ninyo," sabi ni Glenn, ngunit ang totoo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Habang naglalakad sa paligid, napansin nila ang mga mata ng mga taga-baryo na nakamasid sa kanila. Isang matandang babae ang lumapit sa kanila at mahinang bumulong. "Mga dayo, umalis na kayo bago magdilim." Hindi nila nagawang tanungin ang matanda dahil agad itong umalis na parang natatakot na makita ng iba. Kinagabihan, habang kumakain sa bahay ni Kapitan Ramiro, napansin ni na Albert at Glenn na kakaibang pagkain ang inihanda sa kanila. May karne na hindi nila matukoy kung anong hayop ang pinagmulan. "Anong klaseng karne ito?" tanong ni Albert, ngunit ngumiti lamang si Kapitan Ramiro. "Isang espesyal na putahe mula sa baryo namin," sagot nito. Habang kumakain, narinig nilang muli ang matandang boses ng babae mula sa labas ng bahay. "Umuwi na kayo bago mahuli ang lahat." Nagkatinginan sina Albert at Glenn. Ramdam ang pagtaas ng balahibo sa kanilang katawan. Ngunit bago sila makapagsalita, nagpatay ng ilaw si Kapitan Ramiro. "Pasensya na kayo," sabi nito. "Mabagal ang kuryente dito kapag gabi. Magpahinga na kayo." Sa kanilang silid, parehong hindi mapakali sina Albert at Glenn. "Albert, may nararamdaman ka bang kakaiba?" tanong ni Glenn habang nakaupo sa gilid ng higaan. "Bawat sulok ng lugar na ito ay may mali. Ang mga tao, ang mga tingin nila, at yung pagkain, parang hindi normal. Baka tama ang matanda. Baka dapat na tayong umalis bukas ng umaga," sagot ni Albert. Ngunit bago sila makatulog, narinig nila ang pagaspas ng hangin mula sa labas ng bintana. Kasunod nito ay ang may hinang kaluskos na tila may gumagapang sa bubong. "Glenn, narinig mo yan?" tanong ni Albert. Maya-maya pa, narinig nila ang isang malakas na sigaw mula sa labas. Agad silang tumayo at sinilip ang nangyayari. Sa liwanag ng buwan, nakita nilang isang babae sa gitna ng kalye. Nakaluhod ito, umiiyak at tila nakatingala sa langit. "Albert, parang di tama to," sabi ni Glenn. Hinila ang kaibigang papalayo sa bintana. Ngunit bago nila maiwasan ang eksena, nakita nilang bumagsak ang babae. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bigla nitong hinubad ang sariling katawan mula sa biwang at lumipad ang pang-itaas sa bahagi nito. Ang katawan nito'y naging isang manananggal. Nanlaki ang mga mata ni na Albert at Glenn habang ang halimaw ay pumailan lang sa kalangitan, palapit sa isang bahay sa baryo. Kasabay nito, narinig nila ang malalakas na hakbang mula sa libas ng kanilang silid. "May paparating," bulong ni Albert. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kapitan Ramiro. Ang mga mata nito ay nagbabaga sa dilim. "Hindi kayo dapat nananatili rito sa gabi," aniya. "Ngayon, wala na kayong magagawa kundi harapin sila." Si Kapitan Ramiro ay hindi na nag-atubili pa at dahang-dahang nilapitan sina Albert at Glenn. "Huwag kayong matakot. May mga bagay na hindi ninyo pa naiintindihan," aniya
habang malungkot na tinitingnan ang mga dalawa. Ang Barrio San Isidro ay isang lugar na tinatag ng mga taong nagtatago ng isang matinding lihim. Isang lihim na hindi kayang pabayaan. Nagkatinginan sina Albert at Glenn at ang kaba sa kanilang mga puso ay lalong lumala. Anong ibig mong sabihin? Bakit ang baryo ninyo parang may mga tao na hindi normal? Tanong ni Albert. Tumingin si Kapitan Ramiro sa paligid ng silid. Sinigurado niyang walang ibang makakarinig bago na ipagpatuloy ang pagsasalita. Kami, ang mga taga-baryo San Isidro, ay hindi basta mga tao. Kami ay mga tagapangalaga ng isang sinaunang nilalang at kami ang tanging may kaalaman kung paano pigilan ang mga nilalang na tumira sa ating mundo. Sa isang bahagi ng aming kasaysayan, nakipag-alyansa kami sa mga aswang upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at upang makontrol ang mga halimaw na matagal nang nagmamasid sa atin. Pero paano? Bakit kailangan pa namin makialam? Tanong ni Glenn. Nanlalaki ang mga mata. At bakit kami ang tinawag? Ang mga nilalang sa kagubatan, ang mga aswang at iba pang halimaw ay unti-unting nawawala sa kontrol. At ang mga pinakamakapangyarihang nilalang sa aming baryo ay nagsimula ng magbago. Nagiging higit na mabagsik at mapanira. Kaya kami, ang mga lider ng baryo ng San Isidro, ay naghahanap ng mga dayo, mga taong may malakas na loob at hindi takot sa kadiliman. At narito kayo dahil kayo ay pinili. Paliwanag ni Kapitan Ramiro. Nandyan na sila! Sigaw ni Glenn sabay turo sa bintana. Mabilis na tumayo si Kapitan Ramiro at tumingin sa labas. Ang itim na hugis ng mga manananggal at iba pang nilalang ay nagsimulang maglabasan mula sa kagubatan at papalapit sa baryo. Mga punit-punit na pakpak, mga dahang-dahang paggalaw at mga anino ng nilalang na hindi kayang matukoy ang anyo. Ang mga aswang at ang pinakamakapangyarihang leader nila, si Tandang Alon, ay nagbalik. Kailangan na nating ipagtanggol ang baryo, sabi ni Kapitan Ramiro. Sa kabila ng takot, nagsimula na nilang ayusin ang kanilang mga armas. Si Albert at Glenn, bagamat puno ng kaba, ay nahulog sa isang sistema ng paghahanda na itinuro ni Kapitan Ramiro. Nasa tabi nila si Juan, isang batang guro mula sa baryo na nagbigay ng huling babala. Walang sino man ang makakatakas kapag natanggal ang mga pakpak nila. Huwag kayong titigil hanggang hindi sila naglalaho. Lumabas sila sa likod ng bahay at nakita nilang nagsimula ng dumapo ang mga aswang sa bubong. Ang kanilang mga katawan ay naging malabo at tila umuusok sa dilim. Ang kanilang mga mata ay kumikislap at ang amoy ng dugo at kasamaan ay sumisingaw sa hangin. Habang sina Albert at Glenn ay naghahanda ng kanilang mga armas, naramdaman nilang may sumulpot na isang matinding malamig na hangin. Biglang sumabog ang isang matinding sigaw mula sa kalangitan. Ang aswang na pinakamalakas sa lahat, si Tandang Alon, ay dumapo sa gitna ng baryo. Ang kanyang matalim na mga pangil ay naglalabas ng tunog ng kaguluhan. Ang kanyang katawan ay parang isang malaki, malupit na nilalang na may matutulis na mga pangil at pakpak na kasing laki ng isang bundok. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula at ang kanyang mga pangil ay naglalabas ng isang nakakakilabot na tunog. Siya na! Sigaw ni Kapitan Ramiro, ang leader ng lahat ng aswang, si Tandang Alon. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong tapusin ang kanyang pinagmulan, sabi ni Juan sabay suntok sa kanyang gilid upang ipakita ang isang sinaunang palaso na isinumpa upang pumatay sa mga aswang. Kailangan nating magtulungan upang magtagumpay. Habang lumalapit si Tandang Alon at ang kanyang mga alagad, sumiklab ang araw mula sa mga ulap. Ang sinag ng araw ay nagsimula ng magtaglay ng liwanag sa buong baryo. Ngunit sa hindi inaasahan, nagbago ang lahat ng direksyon ng hangin at ang araw ay tila tinago ng isang madilim na ulap. Huwag mawala ng pag-asa. Ang lihim ng baryo ay hindi lang proteksyon,
Nasa atin ang lakas upang patumbahin sila, sigaw ni Kapitan Ramiro. Nagsimula silang magsanib puwersa. Si Albert at Glenn ay nagsuot ng mga espesyal na amulet at si Kapitan Ramiro ay nagdala ng isang sagradong espada na naglalabas ng liwanag mula sa mga sinaunang panahon. Ang mga aswang ay nagsimulang umatake, ngunit pinagbawalan sila ng mga proteksyon mula sa alakdan at bawang na itinanim sa paligid ng baryo. Sa kalagitnaan ng laban, nahanap ni Glenn ang pagkakataon at itinapon ang palasong ginawa nila sa katawan ni Tandang Alon. Ang harap ng halimaw ay umilaw ng maliwanag at sumabog ang isang tunog na parang pagkabasag ng buong mundo. Ang katawan ni Tandang Alon ay natumba at naglaho sa hangin kasabay ng paglisan ng mga aswang. Matapos ang matinding labanan, nagbalik ang katahimikan sa baryo San Isidro. Ang mga taga-baryo na matagal na nagtatago sa dilim ay nagbigay galang kay Albert at Glenn bilang mga bayani. Si Kapitan Ramiro ay maluwa-luwa ay nagpapasalamat sa kanilang lakas ng loob at pagtulong sa kanila. Sa huli, walang anumang nilalang ang hindi kayang magpatawad, sabi ni Kapitan Ramiro. Ngunit ang mga hindi nakikinig sa babala ay magbabayad ng mataas na presyo. Bago nila iniwan ang baryo, ipinagbigay alam sa kanila ng matatandang guro, si Juan, na ang tunay na laban ay hindi pa tapos. Sa bawat baryo, may mga aswang na patuloy na nagmamasid. Habang bumabaybay sila sa patungong kabayanan, naramdaman nila ang laban ay patuloy at ang mga aswang, kahit na palayas sa baryo, ay hindi kailanman magpapahinga. Wakas.